Naniniwala tayo na ang himala ay kapag ang imposible ay naging posible dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Malalim na pananampalataya ang kinakailangan natin dito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito'y ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay impossible. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y naghahanap din ng himala o milagro sa iyong buhay? Ano ba ang ibig sabihin ng himala o ng milagro? Hindi lamang po ito tumutukoy sa mga supernatural phenomenon o kaya naman ay yung mga extraordinary events, kundi yung mga impossible ay naging possible. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, pwedeng imposible para sa mga tao, pero posible para sa Diyos. Kapag yung imposible sa atin ay naging posible sa Diyos, yan ay himala, miracle. At napakahalaga ng role ng pananampalataya sa buhay natin upang ang mga imposible ay maging posible. Para yung hopeless ay maging hopeful. Katulad ng kwento rito sa ating gospel which is coming from Saint Matthew. Narinig natin few days ago yung version ni Saint Mark dito sa gospel na ito na napakahaba at detalyado. Pero dito sa gospel ni Saint Matthew ay maikli, very precise, very direct. Pero makita natin yung pagkakaiba. Dito sa Gospel ni Saint Matthew ay itong Roman official lumapit kay Jesus, patay na yung anak niya. Sa version ni Saint Mark, buhay pa yung anak niya, lumapit si Jairus kay Jesus at nakiusap na pagalingin yung kanyang anak. Pero during the course of their conversation, ibinalita ng kawal na patay na ang anak niya. Pero dito sa Gospel ni Saint Matthew, lumapit itong Roman official kay Jesus na alam niyang patay na ang kanyang anak.
magkaibang version. Pero kung ating titingnan, dito sa Gospel ni St. Matthew, there's a big difference at emphasis. Yung lumapit ka kay Jesus, hilingin ang kagalingan ng anak, well, that's for us, sa level nating mga tao, that's okay, it's possible. Pero yung sa Gospel ni St. Matthew, yung lumapit ka, patay na yung anak mo at hinihiling mo kay Jesus, na buhayin yung anak, well, that's something impossible. Parang too much for us na hingin sa Diyos, hingin kay Jesus na buhayin yung kanyang anak na namatay. Pero makikita natin doon yung malalim, sobrang lalim na pagtitiwala at paniniwala ng Roman official na ito kay Jesus. There's a difference. Meron po ba sa inyo na lumapit kay Jesus, nagdasal, nagsimba, o pumunta rito sa shrine of the Holy Face of Jesus at hilinging buhayin yung namatay na mahal sa buhay? Wala pa ho akong narinig na gano'n. No? Several years na ako dito sa shrine. There are many attributed miracles sa Holy Face of Jesus. Pero wala pang lumapit sa akin na nagkwento na ang hiniling niya sa banal na mukha ni Jesus ay buhayin yung namatay na mahal sa buhay. Wala. Puro gumaling sa may sakit. Itong hiningi nitong Roman official in the version of St. Matthew is something different at nagpapakita ng napakalalim at napakatinding pananampalataya niya kay Jesus, na gusto niyang gumawa sa Jesus ng something impossible para sa mata ng tao, pero posible kay Jesus. That's miracle. Yung imposible ay kayang gawing posible ng Diyos. Mga kapatid, meron ba tayong ganito kalaki, kalalim o katibay na pananampalataya? Madalas, tulad ng gospel kahapon, araw ng linggo, Jesus was amazed because of their lack of faith, nang hindi siya tanggapin ng sarili niya, mga kababayan. At ngayong araw na ito ay binibigyang diin at pansin yung pananampalataya na kayang maging posible ang imposible. Bakit lumalapit tayo kay Jesus? Bakit lumalapit tayo at humihingi ng himala? Because we believe that Jesus can make possible everything that is impossible to us. Kung ano yung imposible sa atin, naniniwala tayong posible kay Jesus. That is faith. Pero tulad nga po na sinasabi ko, ang pananampalataya ay kinakailangan para magkaroon ng himala. Ang himala ay para lamang sa sumasampalataya, hindi para sa mga hindi sumasampalataya. Lahat ng mga miracles ni Jesus, lahat ng kanyang mga kababalaghang ginawa, happened because these people believed in Jesus. Katulad ng Roman official sa ating gospel ngayong araw na ito, asking something that is impossible for us. Katulad din ng babaeng dinudugo for 12 years. Hopeless na nga eh. Lahat na ng doktor, pinuntahan niya, naubos na yung ari-arian niya, pero walang nangyari. But because of her faith in Jesus, na mahawakan niya yung laylayan ng kanyang damit, gagaling siya. At ganun nga ang nangyari. Mga kapatid, that is faith. Kung wala tayong ganun kalalim na pananampalataya, wala tayong makikitang himala sa buhay. Himala na mula kay Jesus. And that is why ito yung hilingin nating grasya mula sa Diyos. Yung malalim, matibay, matatag na pananampalataya sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, sa taong sumasampalataya sa iyo ng lubos, walang imposible. Tulungan mo kami, biyayaan mo kami ng matibay at malalim na pananampalataya sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.